Naging matalinong si Maria. Noong unang panahon, sa isang makapangyarihang kaharian, nakatira ang mangangalakal na si Gobin. Si Gobin ang pinakamayamang mangangalakal sa bansa at malapit siya sa palasyo. Mayroon siyang 3 anak. Ang panganay niyang si Elena, ang ikalawa si Greta, at si Maria naman ang bunso nila. Si Maria ang pinakamaganda sa lahat. Isang araw, ipinatawag si Gobin ng hari sa palasyo. Mahal na hari. Halika, Gobin. Tumuloy ka. Kamahalan, pinatawag niyo raw po ako? Oo, Gobin. Mangyari kasi, natigil ang aking pakikipagkalakalan sa ating kalapit na kaharian. Kailangan natin ng isang mapagkakatiwalaan na makapaghahatid ng mga kalakal ng ligtas at gusto kong ikaw ang gumawa nito para sa atin. Tandaan mo yan. Nang marinig ang pahayag ng hari, nabalisang bigla si Gobin. Nag-alala siya para sa mga anak niya dahil hindi niya pa ito nagagawang iwan kahit kailan. Anong problema, Gobin? Bakit parang tahimik ka yata? Wala naman po, kamahalan. Ano po kasi, kung aalis ho ako, walang maiiwang kasama mga anak ko. Nag-aalala lang po ako para sa kanila. Huwag kang mag-alala. Pagkaalis mo, pababantayan ko mabuti ang anak mo. Magiging maayos din ang lahat. Opo, kamahalan. Hindi gustong iwan ni Gobin ang mga anak niya. Ngunit hindi niya magawang suwayin ang hari. Umuwi siya upang magpaalam sa mga ito. Nakakita siya ng 3 paso ng rosas. Binigyan niya ng tig-isa ang kanyang mga anak. At sinabihan ng mga ito. Mga anak, kailangan ko munang umalis. Huwag kayong magpapapasok na kahit na sino. Pag sumuway kayo, malalaman ko ito mula sa mga paso. Wala pong mangyayaring masama, Ama. Huwag mo na po kaming alalahanin pa. Nagpaalam si Gobin sa kanyang mga anak at umalis. Kinabukasan, nagtungo ang hari at ang 2 pang kaibigan nito sa tahanan niya. Pagkakita sa kanilang dumarating, sinabi ni Maria sa mga kapatid, Pumunta tayo sa bodega at kumuha ng alak para sa hari. Dadalhin ko ang susi. Elena, sa'yo ang ilawan at si Greta ang kukuha ng bote. Pagkarinig sa sinabi ni Maria, sumagot ang hari. Hindi, huwag na kayong mag-abala. Wala kaming anumang gusto. Ayos lang kami. Ganun ho ba? Narinig mo, Maria? Walang anumang gusto ang hari. Walang aalis sa aming 2, naiintindihan mo? O edi sige, wag na kayong sumama. Ako na lang aalis. Umalis nga si Maria. Tumakbo siya sa kanilang kapitbahay na tiyahin niya. Tao po! Tia! Ay, sino yun? Ay, sino ba naman tong kumakatok ng hating gabi? Tia, si Maria po ito. Buksan niyo po ang pinto. Oh, Maria! Abay, naparito kang bata ka. Malalim na ang gabi kasi po, nag-away po kami ng mga kapatid ko. Pakiusap, payagan niyo na po ako dito muna matulog. Ay, siya, sige. Halika, pumasok ka na dito, iha. Natulog nga si Maria sa bahay ng kanyang tiyahin. Nang hindi siya bumalik, labis na nagalit ang hari. Noong umuwi si Maria ng umaga, nakita niyang lanta na ang rosas sa paso ng kanyang mga kapatid dahil sa pagsuway ng mga ito sa kanilang ama. Nagtungo siya sa silid ng panganay. Nakita niya si Elena nakatayo sa may bintana at nakadungaw sa hardin ng palasyo. Maria! Nagbalik ka! Tingnan mo ang mansana sa hardin! Napakaganda! Siguro masarap na ang mga yon. Pumitas ka ng isa, sige na! Elena, malaki ka na pero umaasta ka pa rin na parang bata. Hay! Sige na, Maria, pakiusap! Sige na nga, pupunta na ako. Tumalon si Maria mula sa bintana at nagtungo sa hardin. Pumitas siya ng mga mansanas. Tumakbo siyang pabalik nang marinig ang hiyaw ni Elena. Maria! Sa bandang unahan may puno roon ng dayap! Pumitas ka na rin doon, sige na! At tumakbo ulit si Maria patungo sa hardin. Sa pagkakataong ito, nang pabalik na siya matapos pumitas ng dayap,
nakita siya ng hardinero. Dali-dali siyang hinabol nito. Hoy! Ibalik mo yung pinitas mo! Wala kang karapatang pumitas dito! Tigil! Hintayin mo lang talaga akong makalapit sa'yo. Siguradong tuturuan kita ng leksyon! Itinulak ni Maria ng malakas ang hardinero. Masama ang bagsak nito sa lupa kung kaya't hindi ito agad nakatayo. Mabilis na tumakbo si Maria palayo. Walang nakakakilala kung sino nga ba talaga ang magnanakaw at kung saan ito pupunta. Nakauwi na si Maria. Ibinigay niya ang mansanas at dayap kay Elena at pinagalitan ito. Nakita mo na? Muntik na ako mapahamak dahil sa'yo. Magmula ngayon, wag mo na akong utosang gumawa ng ganito. Nakuha mo? Umalis nga si Maria. Baliwala kay Elena ang sinabi niya. Kinain na lang ni Elena ang mansanas na hawak niya. Ang sarap naman naman sanas na to. Buti na lang pinitas ni Maria. Paano na lang kung wala siya? Kawawang hardinero. Siguro dumadaing pa rin siya sa sakit. Kinabukasan, pangalawang kapatid naman niya ang nag-utos sa kanya na kumuha ng saging. Nakiusap siyang kumuha si Maria para sa kanya dahil sa nangyari ng nagdaang araw, ayaw na ni Maria na bumalik pa roon. Ngunit dahil mapilit ang kapatid, kinailangan niyang pa rin pumunta. Sa sandaling ito, nang makarating doon si Maria, namamasyal naman ang hari sa hardin. Nakita niya si Maria. Oh, ikaw pala yun! Ngayon, paparusahan kita! Makailang ulit na tinanong ng hari si Maria. At umami naman ang dalaga. Sinabi ng hari sa kanya, Hindi ko na mapapalagpas ito. Nakagawa ka ng kasalanan at sisiguraduhin ko mapaparusahan ka. Sumama ka! Nagtungo sa tahanan niya ang hari. Sumunod naman si Maria. Nakamasid sa likuran ng hari upang tiyakin na hindi tatakbo si Maria. Ngunit biglang, nang lumingon siya, nakita niyang wala na si Maria at wala nang anumang bakas pa. Ipinahanap siya ng hari sa buong syudad. Ngunit hindi siya natagpuan. Galit na galit ang hari. At dahil palaging mainit ang kanyang ulo, dinapuan siya ng sakit. Sa loob ng ilang buwan, walang pagbabago ang kanyang lagay. Kinalaunan, ikinasal ang mga kapatid ni Maria sa dalawang kaibigan ng hari. Noon nga'y nagkaroon na sila ng mga supling. Isang araw, palihim na pumasok si Maria sa bahay ng panganay. Kinuha niya ang mga anak nito at itinakas. Inilagay niya ang mga sanggol sa isang magandang bayong ng bulaklak at tinabunan ito ng higit pang mga bulaklak para walang makaalam na may mga sanggol roon. Pagkatapos, nagbalat kayong lalaki si Maria. Inilagay niya ang bayong at nagtungo sa palasyo habang sumisigaw. Bulaklak po! Bulaklak po kayo dyan! Para sa haring may sakit! Bili na po kayo! Bili na po kayo ng bulaklak! Maganda po ang mga ito sa may sakit! Noong nagpapahinga ang hari, narinig niyang may sumisigaw sa labas. Tinawag niya ang kawal na nasa labas ng kanyang silid. Makinig ka! Pumasok ka! Bilhin mo ang bulaklak mula sa lalaking sumisigaw sa labas. Sige na! Binili nga ng kawal ang mga bulaklak. Iniabot niya ang bayong sa hari. Nang alisin ng hari ang takip ng bayong, nakarinig siya ng tunog ng pag-iyak mula sa loob nito. Nakita niya ang dalawang sanggol sa loob ng bayong. Napuno ng pag-ibig ang puso niya. Inisip niya kung paano mababayaran si Maria para sa kanyang handog. Ngunit naalala niya kung paano siya hinamak ni Maria. Muli siyang nagalit. Pinag-iisipan niya kung paano makapaghihiganti kay Maria nang dumating ang isang kawal. Kamahalan! Ang mga lakal na inatasan niyong maglakbay sa kalapit na kaharian. Nakabalik na po! Magaling! Sabihin mo sa kanya na dumalo sa hukuman bukas na may kapangyari sa bato. At kung hindi siya magpakita, paparusahan siya! Opo, kamahalan. Pagkakita sa kanyang bahay, nalungkot ang mga ngalakal. Naalala niyang nangako ang mga anak na walang magiging problema.
Pero walang tumupad sa kanilang pangako. Nalaman niya na nagpakasal na ang dalawa niyang anak. Nawala man lang ang kanyang basbas. Maya-maya may dumating na kawal. Makinig ka. Hinihiling ng hari na bukas kailangan mong dumalo sa hukuman na may kapanggawa sa bato para sa hari. Kung hindi ka makakarating, siguradong mapaparusahan ka. Nalulungkot ang mga ngalakal sa kanyang tadhana. Sa isang banda, walang may alam kung nasaan si Maria. Habang siya naman, hindi pa rin naaalis ang takot sa hiling ng hari. Imposible para sa kanya na makalikha nito sa loob lamang ng isang araw. Paano ko naman gagawin yon? Nang isang araw lang? Ama, huwag ka na pong mag-alala. Dalhin niyo lamang ang yesong ito at sabihin niyong pumunta kayo para kunin ang sukat ng hari. Hindi naintindihan ni Gobin. Ngunit may tiwala siya kay Maria kung kaya't nagtungo siya sa palasyo at dala ang yeso. Wala kang anumang dala? Nasaan ang kapa? Kamahalan, patawad po, pero hindi ko nagawa ang hiling niyo. Ha? Ganun ba? Kung ganon, humanda ka ng mamatay. Huwag po, kamahalan. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo akong patayin. Kung gusto mo talagang makaligtas, isuko mo sa akin ang iyong anak ngayon din. Umuwi ang mga ngalakal na walang kibo. Napakalungkot niya. Iniisip niya kung dadalhin ba niya ang kanyang anak sa hari. Nang dumating na siya, nakita niya si Maria nakaupo't hinihintay siya. Ama, ano pong nangyari? Anak, anong gagawin ko? Sabihin mo, gusto ng hari na isuko kita sa kanya sa halip na ang kapa. Huwag po kayong mag-alala. Dalhin niyo po ang manika na kamukha ko. Dapat po mayroong sinulid sa paligid ng ulo ng manika. Para pwede kong hilahin kapag gusto kong umiling at tumango. Kinabukasan, nagtungo sa palasyo ang mga ngalakal at si Maria. Inutos ng hari na dalhin si Maria sa kanyang silid. Kaya naman dinala siya roon ng mga kawal. Itinago ni Maria ang manika sa tupi ng kanyang roba. Pagkasara ng pinto, inilabas niya ang manika mula sa tupi ng kanyang damit at nagtago siya sa ilalim ng kama, hawak-hawak ang sinulid. Maria, ayos ka lang ba, ha? Itinango ni Maria ang ulo ng manika. Nagpatuloy ang hari sa pag-uusisa at isinumbat ang mga pagkakamali niya. Tumango na lamang si Maria dahil sa kanyang mga kasalanan. Kung kaya't hinahatulan kitang mamatay! Pinugutan siya ng ulo ng hari nang mahulog ang ulo niya sa sahig. Bigla na lang naramdaman ng hari na para bang may humahalik sa kanyang paa. Isang pag-ibig sa kabila ng kamatayan. Anong nagawa ko? Pinatay kita sa aking mga kamay. Hindi na rin ako dapat mabuhay. Kailangan ko ring mamatay. Nang pupugutan na ng hari ang kanyang sarili, lumabas na si Maria mula sa ilalim ng kamang kinaroroonan niya at niyakap niya ang hari. Matapos noon, ikinasal silang dalawa at namuhay ng masaya.